welcome back ngayon sa atin, no? Sa ating Breaking Boundaries, no? Ang ating virtual Bible study ng ating news program where we study, rediscovering the kingdom of God through the lens of His grace. Yeah. So welcome mga kapatid, no? And alam ko excited kayo. Kami rin excited mga kapatid, no? Sabi nga, nagpapasalamat tayo, no? Sa lahat, no? Ng kabutihan at biyaya ng Panginoon sa atin. Tama ba? So, sabi nga, ano man ang ating pinagdadaanan, isa lang po ang totoo at tunay, no? Yan po ay, sabi nga tayo po ay panalo. Tama ba, mga kapatid? Lahat ng bagay ito sa mundo nagbabago, no? Everything on this earth is subject to change. Isa lang o dalawa lang hindi, ano? That is God and His promises. Ayan. Kaya maganda pang hawakan ang salita ng Panginoon. Tama ba? At ang kanyang tungkol. Kasi siguradong hindi magbabago. Ayan. So before we start, and before tayo mag-pray, maraming salamat o kahit nung last Sunday pala, shout out no, sa ating mga kapatid, no? Ating summer outing, no, ng last Sunday. So thank you mga kapatid. And we had blessed time, no? Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon. Congratulations sa ating 9 candidates, no? Ating mga bagong kapatid na kami na nag-decide to follow and nag-undergone po ng ating baptism. Yeah. So congratulations sa inyo mga kapatid. The Lord is good. So sige, mag-pray muna tayo bago tayo mag-shoutout. No? Oo nga, shoutout sa ating director behind, no? Siyempre ang head ng ating media and creative, si Ima. Hello, yan, shout out. Thank you for assisting me this evening. Ayan. So tayo muna mag-pray mga kapatid. Let's go in the presence of God. And sabi nga, patuloy natin, no? I-invite, no? And i-acknowledge presensya, Espiritu ng Panginoon sa ating pag-aaral sa gabing ito. So tayo po yung manalangin mga kapatid. Ayan. Hallelujah. Father God, again, we are grateful and thankful for this time that you have given. And ipapasalamat kami sa privilege that you have given us. And truly, Lord, it's not by our effort, but by your grace, Panginoon. We are grateful, Lord God, for your blood na naglinis ng aming mga kasalanan. Kasi ito, we have that boldness, Lord God, to come in your presence and to expect more from you. This very important, God. And we come to you declaring and expecting more. God, we receive fresh blessing of your word. Open our hearts, Lord God, and bless, Lord God, kung saan man kami lakang mundo o sa ibang bansa, Panginoon, hindi maiksi ang kamay para hindi mo kami ma-bless o i-touch, Panginoon. Lord, maraming hindi mo kami physically together, but we are one in spirit. And by Holy Spirit, I ask, Lord God, to fill our hearts with your love, with your joy, and with your knowledge comes from you. Again, maraming salamat, Abba. We dedicate this time to you, Lord God, in the name of our King and by the power of our Holy Spirit. We say, Amen. Ayan, the Lord is good. Ayan, big for tonight. And I believe, no, habang inaaral ko to kanina, even I was encouraged, no. Connected to nung message ko nung last Sunday sa ating outing, no, summer outing, na sabi nga, we have to fight a good fight of faith. Ayan, no. Sabi nga sa buhay, mga kapatid, may pakikibata. Kahit sa biyaya tayo, mga kapatid, we have to be have a clear understanding of it. May pakikibata sa buhay. Okay? Ang maganda sa pakikibang ito, panalo na tayo. Yun ang totoo. Yun ang importante. Diba ba? Pero we have to see, sabi nga ni Paul, that we have to fight a good fight of faith. Kaya sa gabi ito, pag-usapan natin yung important essence of faith. And that is confidence. Sabi nga, when we say you have faith, no, in your heart, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, that you are confident, no, and expecting that everything or that the promise of God will come into fruition into our lives. Yan yung confidence. Tama ba? So let's define now what is confidence. No? Sabi na, when it comes to biblical definition of confidence, sabi nga, the word confidence actually, it means assurance. Diba? So if you are confident in the word of God, you have that assurance. Tama ba?
Sigurado ka. Hindi alanganin. Okay? Hindi siguro, but sigurado. Yan yung confidence, no? Sabi niya, or complete or total persuasion. Okay? Pag sinabing total persuasion, mga kapatid, ibig sabihin, kahit na sometimes nakita mo sa paligid mo, is kabaliktaran, okay, sa inaasahan mo, but you are persuaded, mga kapatid, to hold on to the promises of God. And that is confidence, no? Ibig sabihin, kahit anong bigat, if ang nararamdaman mo, gumagaang. Kasi you have confidence. You are persuaded to trust in the Lord. Tama ba, mga kapatid? At sabi pa dyan, it's also closely parallels, no, the meaning of trust. Yung sinabi ko, no? Pagtitiwala sa Panginoon. When you trust something or someone, you have confidence in Him or in it. Okay? Tama yun, di ba? Siyempre, pag nagtitiwala ka sa isang tao, ibig sabihin nun, mga kapatid, you have confidence, siyempre. Pwede ba naman yung may kumpiyansa ka, hindi ka nagtitiwala? Hindi, always connected yan. The same with God. When we are confident, okay, in God and in His promises, therefore, we can trust Him. Tama ba? Pwede tayong magtiwala. Oh, shout out kay Noel. Hello, shout out Noel and Jang, ha? Alam mo na yan, you are blessed. Okay, ayan. And what is confidence, mga kapatid? Ano ba daw? Confidence is the quality which leads you, sabi niya, to stand under or endure adversity. Ang ganda, no? Kaya nga ibig sabihin, kahit na marami tayong pinagdadaanan, maaaring sa gabing ito, habang ako'y nagtuturo at nakikinig ka dyan, ay may pinagdadaanan ka. Maybe you are in the midst of trials, no, and troubles this very moment, but when you have confidence, okay, and you are confident, mga kapatid, to the promises of God and in God, mga kapatid, whatever, mga kapatid, adversity, you can endure it. Kasi you had confidence that everything is fine. All is well. I say amen. Tama ba? Sabi niya, it causes you to undertake a difficult task with diligence. Ang ganda ng mga kapatid eh. So, ibig sabihin, kahit na may pindadaanan tayo mga kapatid, but we are still, mga kapatid, walking and continually, mga kapatid, fulfilling the will of God in our life. Tama ba? Yun ang importante, mga kapatid. Sa gabing ito, I don't know, mga kapatid, but God knows everything. So whatever na pinagdadaanan mo, mga kapatid, ang word ng Panginoon sa iyo, patuloy ka lang dumakad sa kalooban ng Diyos. I say amen. And everything will turn around. Believe me. Everything will turn around for your good and for your favor. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Okay, next slide tayo, mga kapatid. Ang isa pang term ng confidence daw is closely identified with boldness. Tama, siyempre, when you are confident, you are bold. I say amen. No? May katapangan ka. Sabi niya, boldness is intricately tied up with the concept o yieldedness and obedience. Ibig sabihin, mga kapatid, parang naalala ko yung story ni Isaac, no? Sabi ng Panginoon sa kanya niyan, huwag kang aalis dyan, okay? Kasi may famine, no? May drought dun sa lugar. Gusto niyang umalis. It's a normal and ano yan eh, very reasonable, mga kapatid, na ano yun, na act. No? Siyempre, pag ang lugar may tagutom, tama ba? Siyempre, madadamay ka. So, pinaka-best way to act is to, di ba? Umalis ka dun sa lugar na yan. Pero si Lord, different eh. Iba siya eh. Sabi sa kanya, huwag kang aalis dyan. Okay? Tinan mo, may drought ha, sabi ng Panginoon kay Isaac, huwag kang aalis dyan. Magtanim ka dyan. Pero yun mga kapatid. Magtatanim, tagtuyot nga. Diba? Minsan, pag wala kang pananampalataya, you don't have the confidence in the Word of God. Sabi mo, ba't ako magtatanim eh? Diba? Alis na lang ako dito. Nahihirapan na nga ako eh. Sabi ng Panginoon, dyan kita tinanim. Dyan kita pagpapalain. I say amen. Diyan ka lalago. Kaya pag every pressures na ating nararamdaman, kung ano man saan lugar tayo nilagay ng Panginoon, mga kapatid, huwag mong tingnan yon na something, mga kapatid, para i-down ka at para ialisin ka. Actually, that makita mo, yung mga pressures, mga kapatid, lahat yun, mga kapatid, ang reason, mga kapatid, so that you will grow and bear much. Kaya ang tawag doon, boldness, ibig sabihin, you are obeying. Tama ba? Hindi, susunod ako, Panginoon. At yun ang ginawa ni Isaac. Hindi siya umalis, mga kapatid, sa lugar na yon, bagkus nagtanim siya. Ay, pwede kang, kung kapitbahay mo si Isaac, baka matawa ka.
Sabihin mo, "Uy, Isaac, ano ka ba, nag-iisip ka ba?" 'Di ba? May drought, 'di ba? May tagtuyot tas nagtatanim ka. Kaya lang sinabi niya, sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, hindi importante kung anong sinasabi sa'yo ng kapaligiran. Hindi importante kung anong sinasabi ng ibang ang importante kung anong sinasabi sa'yo ng Diyos. I say amen. And it comes to God, sabi niya, stay there. I planted you there, grow, and bear much fruit. I say amen. Let that pressure, mga kapatid, use it for your growth. And that is confidence. You are confident that everything is happening not against me, but for me. I say amen. And that is confidence, mga kapatid. At lahat tayo, we have, sabi ko nga makinig ka sa akin, kapatid. Kaya kung anong pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, inaalaw ng Diyos eh. Kasi itong makita natin, walang pwedeng mangyari sa atin na hindi inaalaw ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa atin, may pahintulot niya. So, ibig sabihin, kung may pahintulot ng Diyos, hindi mo yan ikakasama. Kahit mukhang masama. Di ba? Ang pakiramdam parang masama. Pero hindi mo ikasasama kasi nga pinahintulot niya. I say amen. Actually, ang mangyayari sa iyo, mapapabuti ka pagkatapos niyan. Oh, glory to God. At yun ang nangyayari sa atin. Kaya nga, yun ang ating pagtuturo sa ating church. Actually, God is retraining us in the sense, mga kapatid, renewing our mind, not to be victims. Kasi we are victors eh. Mananagumpay ka eh. Kaya nga, gagawin ng Diyos, i-align uli yung pag-iisip mo kung sino ka. Hindi ka victim. Di ba? For example, mga kapatid, you have read it in the gospel. Sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, di ba? Ibigay mo pa yung kaliwa. Di ba? Now, let me interpret that in the kingdom concept. No, sa natural, siyempre pa, grabe ka naman, sinampal ka naman sa kanan, di ba? Ang sakit na nga yan eh. Pero ba't ibibigay mo yung kaliwa? Ang pagbigay ng kaliwa, hindi ibig sabihin martir. Hindi baging martir yun. Actually, kaya pag binigay mo yung kaliwa mo, nag-shift ka. Na that you are not a victim, you are a victim. You're controlling the situation. Kasi pag sinampal ka sa kanan, biktima ka eh. Kasi hindi mo alam yun, bigla ka sinampal. Tama ba? Ang tawag doon, biktima ka. Pero pag binigay mo yung kaliwa mo, hindi ka na biktima. You're controlling the situation. I'm giving myself to you. Nakabitin ka pa. Di ba? Nakabitin ka pa. I say amen. Di ba? Yeah, sige. Even our Lord Jesus Christ on the cross. Si Jesus Christ, mga kapatid, sabi ng Panginoon, no one takes my life from me. I lay it down for my sheep. Ang ibig sabihin yun, si Jesus Christ, kahit nandun siya sa krus, pinahirapan, mga kapatid, hindi siya biktima. Binigay niya yung sarili niya. So therefore, he's controlling the situation. I'm not a victim here. I'm laying down my life. Oh, I hope you get that point, mga kapatid. And that is kingdom mentality. Yan ang tunay na pag-iisip ng isang anak ng Diyos. Katulad mag-isip ng kanyang hari. I say, amen. Glory to God. And that is confidence. Di ba? Kung wala ka man ng kumpiyansa, bibigay mo yung kaliwang kakabil ng, di ba? Para sampalin ka. Kung wala kang kumpiyansa. Oh, I say, amen. And it's by the grace of God. It will take really for you to submit so that you will grow. Tama ba? And after that, you see, you will mature. Kasi you're not a victim eh. Don't let life, can I say this, victimize you. I say, amen, wag. Kasi hindi ka victim. And I always tell you this, our enemy is not flesh and blood. Hindi tao, espiritu. I say, amen. Dapat titingnan mo lagi yan beyond the natural. I say, amen. Kahit may umaaway sa yung tao, hindi yun ang kaaway mo eh. Actually, sabi ng Panginoon, mahalin mo nga yan eh. Kasi ang espiritu, yun ang kaaway mo. Paano matatalon yung espiritu, kapatid? Don't be a victim. Mahalin mo yun. Patawarin mo yun. Tiyan mo. Mawawala yung espiritu doon. Kasi mabubuhusan siya eh. Duri mo, binigay mo pa yung kaliwang, yeah, I see. Mama. And that is confidence, yieldedness, and obedience to the will of God and to His word. Okay? O sige, next slide tayo mga kapatid. Let's talk about the power of confidence. Okay?
Ang Rexona, napaka-kumpiyansa ng Rexona. It won't let you down, sabi niya, confidence, no? But let the word of God give us this confidence this evening. What is the power of confidence? Number one, actually, confidence is the force that launches your faith. Tama ba? You have faith in your, sabi nga, ang pananampalataya natin, yung pananampalataya ni Kristo. Correct. Pero na-unleash yan sa buhay mo when you are confident. When you are bold, tama ba? You're not giving up. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang susuko. Tama ba? Magpakatatag ka. That's the word of God. Diba? Be of good cheer. That's the word ng Panginoon sa John. Ang ibig sabihin, be confident. Have boldness. Why? Kasi it will launch your faith. Ma-unleash yung faith sa buhay mo when you are confident that everything is under control. Oh, I say amen. Do you believe, mga kapatid, tatanungin kita, naniniwala ka ba na lahat na nangyayari sa paligid mo at ang buhay mo, kontrolado ng Diyos? Naniniwala ka? Oh, therefore, say amen. If you are in faith and you are confident that everything in your life, He controls it. Mga kapatid, hawak niya ang lahat. Kahit ang beat. Hawak niya ang beat. Si Lord may hawak ng lahat, mga kapatid. Hinahanap pa natin sino may hawak. Si Lord ang may hawak ng lahat. I see, man. Kahit yung beat ng buhay mo, glory to God. Tama ba? Okay. Ano pa? Yung confidence daw, it propels you forward to your destiny. Oh, glory to God. Kaya ganito, mga kapatid, dito sa buhay ng mga anak ng Diyos, ang usapan is yung destiny. Pag sinabing destiny, it's a prepared, mga kapatid, future that God has prepared for you even before you were born. Bago pa tayo isilang, mga kapatid, nakahanda na yung destiny na yan. Yan yung nilagay at nilatag ng Diyos na para lakaran mo. Kaya nga dapat be confident. Oh, I say, amen. Be confident. Walk in the promise of God. It will propel you to your destiny. No, I say amen. Glory to God. Now, let me explain this to you, my kapatid. Let us be clear on this. Niligtas tayo ng Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nagdanak ng dugo, nilinis tayo, pinatawad tayo. Tama ba? Hindi lang para patawarin yung ating past. Tama ba? Hindi lang para ingatan ang ating present, but even to salvage our future. Kaya kahit yung future natin was paid on the cross. I say amen. Kaya nga I say, you and I has the right to go to our future. Why? It has been paid by Christ, by our Lord Jesus Christ on the cross. Huwag kang papayag na hindi mo makuha yung nilatag ng Diyos, yung purpose ng buhay ng Diyos sa iyo. Kung saan gagamitin ka ng Panginoon upang maging pagpapala sa ibang tao. Mga kapatid, listen to me. Heaven is done deal. Hindi nga po sa pastor siya. Sa church, hindi ko masyado tinuturo ang langit, ang heaven. Alam mo bakit? Purga na tayo dyan, mga kapatid. Purgang-purga na tayo. Noon pa man, laging tinuturo lang sa atin, langit, impyerno, dalawa lang, langit, impyerno. May laro pa tayo, langit, impyerno. Di ba? Di ba? May laro pa tayo, parang dalawa lang destination mo, langit, impyerno. Di ba? Pero ang point ko, mga kapatid, that's religion eh. Religion yan eh. Kasi when you are in Christ, God is in your life. Heaven is done deal. Do you agree? Yes. So therefore, if heaven is done deal, ba't ka pa nandito? So therefore, ang purpose ng Diyos, hindi lang heaven. Ang purpose ng Diyos is earth. So that God will use you, your life, mga kapatid, as an extension of God in this. Oh. Can I say this? Yung buhay mo at buhay ko, actually, God is using it as a conduit. Pag sinabing conduit, yung daluyan ng buhay ng Diyos dito sa lupa. Dapat magbago ang pananaw mo. Kung nasaan ka, ikaw ang alulod ng Diyos. Kung nasaan ka. Kung saan sa trabaho ka, ikaw ang, ay, I say amen. Oh, glory to God. I say amen. Hindi yan religion, mga kapatid. God is in you. The Spirit of God is in one. Now in your spirit, living inside of you now, is God Himself. The fullness of God is residing in your life.
Paano ka matatalo kung ang Diyos kasama mo? Sige nga, mga kapatid, sagutin mo ako. That is the mindset that God has taught me. Pag may mga pagsubok, hindi ako matatalo. Kasama ko ang Diyos eh. Kailanman hindi pwedeng matalo ang Diyos. Kailanman. Kailanman hindi siya pwedeng mag-fail. Ang tao pwede, pero ang Diyos hindi. Ang Diyos ay sumasayo ngayon. Wow. Think. Ponder on that truth, mga kapatid. Ha? You are more. Sabi nga, you are more than meets the eyes, no? Sabi ng Transformer. I say amen. Tama? Oh, glory to God. Ano pa daw, sabi niya, you've heard the word of God, you claim it. That's confidence, mga kapatid. Kaya sometimes, minsan parang, talaga ba? Too good to be true. That is the gospel. The gospel is really too good to be true, but it is true. I say amen. So be confident on the word of God, then act upon it. You have to act. Kasi if you are confident, mga kapatid, sa word ng Panginoon, you have to act. For example, mga kapatid, naalala niyo sa bangka, no? Nandun yung mga disciple, pinauna sila ng Panginoon. And si Lord naglakad na lang, no? Naglakad sa dagat eh. I see, amen. Astig talaga si Lord Jesus Christ eh. Di ba? Tapos habang naglalakad siya, nagulat sila, may multo, di ba? May multo, no? Sabi ng Panginoon, hindi, ako ito. Anong sabi ni Pedro? O kung ikaw yung Panginoon, hayaan mo pumunta kami dyan. Nagsalita ang Panginoon come. Nabasa nyo? Di ba, come? Alam nyo ba? Yung invitation na yon para sa 11 o sa 12 nandun sa loob ng bangka. Para sa lahat yun, yung sinabi ng Panginoon, come, experience this. Pero isa lang ang lumakad. Si Pedro lang. Si Pedro lang ang nag-act with confidence. Okay, Lord, tatapak ako sa, tutusin mga kapatid, binabasag ni Pedro ang kanyang kaalaman. Bakit? Professional fisherman yun. Kailanman hindi lumakad sa tubig. Tama ba? It breaks the law of nature. Pero dahil may sinabi ang Diyos. Dito mga kapatid, pag may word ang Panginoon sa inyo, you will defy even nature. When God, no, when you have a word from God. Ulitin ko nga. When you have received a word from God, you can defy anything in this world. Kahit sabihin ng tao, hindi mo kaya, but you have the word of God. I can do all things with Christ. Kahit sabi ng ekonomiya, walang pwedeng mapagpalain ngayon. Lahat. Diba? Lahat mahal. Pero sabi ng Panginoon, hindi, ngayon kita pagpapalain. Oh, I see. Let me say this word to you. God is telling you, live and experience supernatural living, and that's kingdom living. And that is, maybe nga, ilang weeks I'm meditating on it. And be excited, mga kapatid, no? Grabe yung mga revelation ng you can see really God, no? Breaking really in our mind. And we can see in our church, no, breakthroughs upon breakthroughs, mga kapatid. If you just hear and be confident to the word of God. Oh, glory to God. Amen. Okay, next slide tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Thank you. The Lord is good. Sabi niya, faith is poured into your words by the force of confidence. See? Di ba? Kaya na sinabi ng Panginoon, from the abundance of your heart, your mouth speaks. Ganito yan. When you speak, mga kapatid, negatively, ang nagdadrive sa'yo, hindi faith. Fear. Kaya malalaman mo taong fearful, pessimistic yan. Always see the negative. May fear kasi. Okay. But when you have faith, mga kapatid, you will speak life in every situation. Even sometimes negative na nakikita, but you can still see the good thing in it. Why? You have faith. And you are confident that God will work. I say amen. That God can turn around everything. Kaya nga, ang faith, mga kapatid, na ibubuhos ang pananampalataya sa salita mo when you have confidence. Oh, I say. Tama. Kaya naniniwala ko no? Lagay ko dito the missing link in many believers' faith, life is confidence. Kaya mo sabihin hindi ka confident. Diba? Nahihirapan ka. So, ibig sabihin mo, Lord, alam ko I will have my financial breakthrough.
I say amen. Ha? Kung yung mga anak mo nagkakasakit, huli na to. Parang sinabi ko nung last time, enough is enough. I can speak that because I have faith in the Lord and God can work through my words. Everything that the devil has taken from me, from my family, I'm taking it back, not double portion, 7 times. I say amen. I'm demanding it. Ibalik mo sa akin yan, ikapitong ulit. I say amen. Tama ba? And you are confident that you have authority. God is working to your words. Glory to God. Amen. Or whatever your situation ngayon, speak life. Be confident. God will work and pour your faith to your words. I say amen. Oh, glory to God. Ito pa mga kapatid. For example, what confidence looks like? Nakita ko sa Habakkuk. Although medyo mahaba to, Habakkuk. Hindi, joke na mga kapatid. Joke na. Okay. Sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 17, 18. No? Para masaya tayo mga kapatid. Sabi niya, although the fig tree shall not blossom. Tingnan mo yung word neither shall fruit be in the vine. Sabi niya, kahit hindi na tumubo yung puno o mamunga. Yun ang ibig sabihin niya, and the labor of the olive shall fail. O, tingnan mo, lahat siya negative. And the field shall yield no meat. Di ba, puro negative, ano? Pero look at this, the flock shall be cut off from the fold. Tingnan mo, and there shall be no herd in the stall. Grabe, no? Puro negative yung nangyayari, no? Pero you have to see this. This is confidence. Yet, yun ang maganda Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in God, my salvation. No, ang galing That's confidence. Ito yung sinasabi kong yung faith ng even if. Even if faith. Yung tatlong kakapatid, even if yun Confidence yun Sabi niya, our God is able to save us from the fire or the fiery furnace. Sabi ng tatlong magkakaibigan. Pero even if, ang ganda He will not save us, we will not worship your idol. Wow, that's confidence. Alam ko, liligtas kami ng Diyos, pero kung hindi man ako iligtas, siya pa rin ang Diyos ko. Oh, grabe. Sige nga. Yan. May pinapanalangin ka ba? Hindi ba dumarating? May nararamdaman ka ba? Nahihirapan ka ba? Even if. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I say amen. I will joy. Saan daw? In your situation? No. In the God of my salvation. Ano ba, batid? Very powerful yung word na salvation. If you will research on the word, ang ibig sabihin niyan, Yeshua. And that is literally the name of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin niya, I will rejoice in the Lord and my joy is in Christ. Not in my situation. Kay Kristo na nasa akin. Kaya nga si Pablo, sabi niya, naranasan ko mawalan, naranasan ko, but I can do all things through Christ. Ibig sabihin, ang susi sa buhay na to, dapat makita mo, ang nagpapakompleto sa iyo, mapatid, hindi yung mga bagay dito sa lupa, kundi si Kristo na nasa buhay. Oh, I rest my case, mga kapatid, no? Sabi niya, tuloy natin. Sabi niya, the Lord, balik muna tayo doon, no, direct. Direct balik tayo doon. Thank you. Thank you, Ina. Sabi niya, the Lord God is my strength. And eto, ang ganda nito He will make my feet like hinds feet. Yung hinds feet, mga deer yan, mga kapatid, no? And He will make me to walk upon high places. Ito yung mga deer na lumalakad sa bundok. Sa implication, mga kapatid, look at the verse. This is confidence. Anong ibig sabihin? Oo, maaaring hindi pumapabor sa akin yung nangyayari ngayon. Yung inaasahan ko, hindi dumarating. Pero naniniwala ako na na I will have my time that God will promote me. That God will put me to high places. Oh, that's confidence. Kasi yung hindi nga pumapabor sa iyo nangyayari, pero umaasa ka na dadalhin ka ng Diyos sa taas. At lagi naman talaga tayo sa taas. Oh, I rest my case. Kaya you can see, ayun ang tinuturo ko sa inyo mga kapatid. Kung may nararamdaman ka na pressures in anything, sa trabaho, sa ministry, sa pamilya, mga kapatid, be confident in the Lord. Everything will change. Stay, mga kapatid,
dun sa kumpiyansa mo that everything is working for your good. Parang ganito, di, yung mentality ko eh. Wala ka namang ano tapos, di mo yan, may maano sa'yo, di ba? From external ano, pressure. Kasi ikaw magda-down, ako hindi yun ang mentality ko eh. The Lord has taught me that. Kung maraming nagsasalita sa against me, but I know my heart and I'm following the Lord, dead man lang sa akin yan. I'll just continue to walk in my purpose and in the Lord. Bakit? Bakit? Ha? Hindi ko hayaan. No one can take my joy in the Lord. It is between me and my God and my King. Yun ang importante. Kaya nga personal yan. Even our Lord Jesus Christ. Yun si Lord. Iniwanan yan, mga kapatid, ng mga disciple. Tinatuwa ni Pedro. Pero bakit stay yung kanyang ano sa Panginoon, kay Daddy God? Relationship kasi. It is between the Father and the Son. Ganun din sa atin. One-on-one yan. Mga kapatid, ang relasyon natin, hindi huwag mong ilagak sa ibang tao. Ginagamit ng ibang tao to help us, to aid us. Even si Pastor Cha, God is just helping me as a vessel to help you to have your intimate. But it's not me. It should be you and the Lord. I say, even it's me and the Lord. I experienced that, mga kapatid. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, tapos ka na dyan, anak, go, I will go. Walang problema sa akin. That's how I've seen my ministry. No? Ganun ang ginawa sa akin ng Panginoon. It's always between me and God. Kasi everything I do is just overflow of my intimate relationship with God. Natutunan ko, mga kapatid, alam mo ba, na hindi ako gagawa ng bagay na hindi pinapagawa ng Diyos. Ganun ka, ano yung natutunan ko sa Panginoon. I always work with my purpose. Pag hindi ko purpose, hindi ko gagawin, I can say no. No. Kasi hindi mo pinapagawa sa akin, gagawin ko. Mapapagod lang ako dyan. May ibang gagawa dyan eh. Pero pag pinagawa naman sa akin ng Panginoon, kahit gaano kalayo yan, pupuntahan ko. Bakit? Pinapagawa ng Diyos. Kasama sa dapat mong nangyayari yun when it comes to your intimate relationship with God. It's been with you and God. Diba? Parang ganito, mahal mo mga kapatid sa Panginoon, pero it's between me and God and my King. Kami bahala dito ang usapan. I hope you get the point. Ha? Okay. Ano pa, mga kapatid? Sabi niya, no, ang point dito, na like do sa word ni Habakkuk, you got to make sure, mga kapatid, yung confident isn't dependent upon your surrounding or your circumstances. Yun sinasabi ko, mga kapatid. Yung paligid natin, magbabago yan. Tama ba? Everything in this life will change. But, mga kapatid, you have to build your life kung saan stable. Yung pundasyon dapat stable. And that is God and His promise and His word. I say amen. Yun ang tayuan mo. Tama ba? Oh, glory to God. Nagbabago eh. May mga tao mabait sa inyo, mamaya hindi na mabait sa iyo eh. Ganun talaga eh. May ganun talaga. Tama ba? Pero kung lagi ka nakasandig sa Diyos, it doesn't matter. If you don't like me now, it's okay. I love you with the love of the Lord. The Lord loves me. The Lord likes me. Yun ang importante dito. I say amen. Oh, di ba? Si David, sabi ng ang ganda ng word ng Panginoon kay David, I like David. Ang tindi mo na, no? Yung word na like, ibig sabihin, kaya nga David talaga siya, paborito siya ng Panginoon eh. I hope you get that point, no? Yung kapaligiran magbabago. And it will change for your benefit. Believe me on it. Oh, I declare, mga kapatid, sige, makinig ka sa akin. This year will be our greatest year. Sige. Oh, may economic ano yan, economic ano yan, ha? I'm declaring it. Lahat nandito ngayon sa ating pamilya, this year will be our greatest year. We will receive more. Oh, gusto ko sana magpatotoo. Basta ako, receive ako ng unexpected. Sa akin, pero si Lord expected yun. Oh, the Lord is good. I say, amen. No, I'm loving God. He loves me. Wow, the Lord likes me. Eh, pag gusto ka ng Panginoon, gusto ka niya. I say, amen. Sige naman, pray natin. Okay. Next slide tayo, no? Next slide tayo. This will be my last verse for tonight. Sabi niya, Proverbs chapter 3, verse 2. Look at this, mga kapatid.
If you have your Bible dito sa TikTok, buksan nyo. Proverbs chapter 3 verse 2. Look at this. For the Lord will be your confidence, and it will keep your foot from being taken. Wow. Ang ganda, no? Ibig sabihin, kaya nga dapat ang ating kumpiyansa nakatayo sa ating Panginoon. At sabi doon, walang pwede ba, hindi ka pwedeng madapa eh. Kasi ang pundasyon mo is a solid foundation. That is the Lord Himself. Let Christ, mga kapatid, be our confidence. Kung gusto mong ilagay yung kumpiyansa mo kay Kristo, hindi magigiba yun. At itong magandang revelation, si Kristo ay nasa iyo. Kaya nga even if you can see si Pastor Chia, whenever I talk to you or to anybody, I always speak life to you. I always say, kaya mo. You know why? Kasi isang natutunan ko. Ang dinideclare ko, si Kristo na nasa iyo. Hindi yung katutuyuan mo ngayon. Hindi yung katutuyuan ko ngayon. Dinideclare ko kung sino si Kristo. Yun tayo eh. I say amen. So hindi totoong may sakit ka. Kung may karamdaman ka ngayon, temporary. Si Kristo walang karamdaman, therefore wala kang karamdaman. I rebuke that sickness in your body. Oh, I say amen. Hindi ka mahirap. Oh, tama ba? Hindi tayo mahirap. Ha? Mahirap ba si tatay? Haring na eh. Ay, glory to God. Believe me, mga kapatid, I'm declaring it. And I see it in my spirit that God, before this year end, we will receive a blessing na may signature ni Lord. Ano ibig sabihin? Na siya ang gumawa. Sige mga kapatid, you say amen to that. Sige mga kapatid. Pupuntahan yung lugar na akala mo hindi pupuntahan, mapupuntahan mo this year. Oh, I declare it by faith. I'm confident by the Lord. I say amen. Saan? Bigla may dumating. Grabe naman si Papa God, ano? Grabe si Papa God, eh. Nagnab. Ako ni Papa God, nagnab yan, eh. Tama. Kasi, hindi siya yun, eh. Ganun ang Diyos, mga kapatid, eh. Anyway, we are blessed, mga kapatid, no? Nagpapasalamat tayo. And believe me, receive from the Lord today. I say it. Be confident. Speak with boldness to your future, into your present. Huwag kang maniwala na yung kasalukuyang circumstansya mo, yan na yan. Hindi, magbabago yan. Kasi maganda ang kinabukasan na nilaan ng Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. Oh, I'm confident in the Lord. I know He can turn around everything. With just one word, He can turn around everything. That's the power of our daddy. Believe me when I say, without Him, He can turn around everything for your faith. I say amen. I say amen. Be confident. Okay? So maraming salamat mga kapatid, no? May tanong dito, sagutin ko lang. Sabi ni Peter, ano po ba ang dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo? Okay. Read Genesis 1:26, Peter. Sabi niya, let us make man in our own image, in our own likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and every creeps upon the earth. So the purpose of God for man is to be in His image, in His likeness in this earth, to have dominion, to rule over, to manage, okay, this earth. Never religion. Never religion. Ako, kumpiyansa ako, hindi religion, mga kapatid. It's all about reigning and ruling in Christ. I say amen. It's all about the kingdom of God being in us and living and flowing through us. That's the life we have in Christ now. It's not being religious. It's being, mga kapatid, governmental power, being influential wherever God has placed. That's the purpose of God. Why God created you and I in this world. We have purpose and a task, and that is to live in Him and as Him in this world. I say. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Okay, so maraming salamat. Na-enjoy nyo ba? Oh, super enjoy. Na-miss ko ang magturo, no? Anyway, tayo po ay manalangin. And let's come in the presence of God. And if you have a prayer today, let's pray to the Lord.
ibigay natin sa Panginoon. Sabayan niyo ako sa pananalangin. Itaas natin sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pano, maraming salamat sa gabi ito. And I stretch forth my hand. Kapatid ko, ano ang iyong panalangin at pangangailangan sa gabi ito? Let the Spirit of God touch your body today. If you're praying for healing, let the Lord heal you in the name of Jesus Christ. I rebuke every disease. I rebuke diabetes. I rebuke cancer. I rebuke even pancreatic cancer. I rebuke it in the name of Jesus. I speak, let the life of God touch your body from this moment. If you're praying for anything in your life today, receive it now in the name of Jesus. And may the Lord guide you or in every way. Father, again, we pray and we declare that you are the King and the Lord of our lives. We receive you as our King and our Lord. Lord, maraming salamat. As we close our Bible study, let your Spirit again patuloy na ipakilala lahat ng katotohanan na aming natutunan sa iyo. Lord, maraming salamat na sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat mga kapatid, no? And again, see you sa next Wednesday at sa Sunday, no? Sa ating worship time, on-site and on. So maraming salamat mga kapatid. Thank you sa lahat ng mga please do share our replay. Basta pa tayong bless. Again, maraming salamat. Always remember mga kapatid, the Lord is good. We are